Nagbabalik ang Malasay Tama ang lakas na si Mash sa Magic and Muscle Season 2. Tingnan ang link sa ibaba sa comment para sa buong recap ng Season 1. Si Mash ay isang ordinaryong batang lalaki sa mundong puno ng mahika. Ngunit dahil hindi siya marunong gumamit ng mahika, pinapasok siya ng kanyang ama na lolo sa pagbubuhat, at naging napakalakas niya hanggang sa puntong kaya niyang talunin ang mga salamangkero gamit ang kanyang puro na lakas. Sa mundong ito, ang mga taong walang kapangyarihan ay minamaliit at nililinis. Ngunit isang araw habang pinupuntahan ni Mash ang kanyang paboritong cream puffs, nalantad ang kanyang pagkakakilanlan sa isang opisyal na nagngangalang Brad. Nakipag-deal sila para makapasok siya sa Magic Academy at maging isang Divine Visionary, ang titulong ibinigay sa nangungunang estudyante, para patunayan na kahit ang mga taong walang magic ay kapaki-pakinabang. Madaling nalampasan ni Mash ang mga pagsubok para makapasok sa akademya gamit ang kanyang nakakabaliw na bilis at kapangyarihan para magpanggap na may magic siya. Siya ay inayos sa Adler Dorm kung saan nakilala niya ang kanyang mga bagong kaibigan, sina Finn, Barrett, Lemon, at Lance. Para maging Divine Visionary, dapat siyang mangolekta ng pinakamaraming barya sa buong taon, na iginawad para sa pagganap sa kanilang mga klase. Si Mash ay nagtagumpay upang mangolekta ng 5 pilak na barya, na pinagsama sa isang gintong barya. Siya ay na-target ng Langdorm, na karaniwang katulad ng Slytherin, ngunit hindi sila tugma para sa kanya, at madali niyang matalo ang mga ito, habang tinatangkilik ang kanyang cream puffs. Samantala, ang isang kilalang kriminal na nagngangalang Innocent Zero ay nakalaya mula sa bilangguan, at ipinadala niya ang kanyang kasamang si Cell, sa akademya upang maghanap ng isang bagay. Nalaman natin na si Abel, ang pinuno ng Langdorm ay nagtatrabaho sa kanya, ngunit binalingan siya ni Cell dahil sa pagiging isang pagkabigo. Nailigtas siya ni Mash, at pagkatapos ng pakikipaglaban kay Cell, napagtanto niya na si Mash ang hinahanap niya, ngunit nagpas siyang umatras pansamantala. Sa wakas ay napagtanto ng mga kaibigan ni Mash na wala talaga siyang magic, ngunit nangangako silang tutulungan siyang panatilihin ang kanyang sikreto. Gayunpaman, nalaman ng isa pang estudyante ang katotohanan, at plano niyang sabihin sa lahat. Nakita natin na nangunguna na ngayon ang dorm ng Adler na may pinakamaraming barya, at nagawang ibuli ng grupo ang estudyanteng ito para itago ang sikreto ni Mash. Nag-aalala pa rin si Finn dito, at may isang estudyanteng biglang lumapit sa kanila, tinanong si Mash kung totoo bang hindi siya marunong gumamit ng magic. Hindi makapaniwala si Finn na nalik na ito, at nagsimulang mag-freaking si Mash, ngunit sinabi niyang nagagamit niya ang magic. Mabilis siyang dinala ni Finn, ngunit binalaan ng mag-aaral si Finn na ang pagprotekta sa isang hindi magic user ay magdudulot din sa kanya ng problema, na nagsasabing maaari siyang mapatalsik. Hinihiling ng estudyante ang katotohanan, ngunit si Finn ay tumayo sa kanya, sinabi na kung sino ang kanyang kinakaibigan ay wala na sa kanyang pakialam. Ngunit ang bata ay biglang nadurog sa lupa nang lumitaw si Lance. Si Finn ay hindi makapaniwala na ang kanyang tapang ay walang kabuluhan, at nakikita natin sina Lemon at Barrett na lumitaw din, ngunit si Barrett ay tila nasa masamang kalagayan. Bumalik sila sa kanilang dorm room, at mayroon silang pista upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay laban sa Langdorm. Dahil sila ang may pinakamaraming barya, naisip ni Mash na kailangan lang nilang maghintay para sa pagpili ng Divine Visionary, ngunit nag-aalala pa rin si Finn. Nakita natin na nasa party din sina Abel at Razor, at natatakot si Finn sa kanila. Ngunit inilabas ni Abel ang isang deck ng mga baraha at handang magsaya. Sinabi niya na hindi niya planong makipagkaibigan sa kanila, ngunit nandyan lang siya para ipagdiwang ang pag-recover ni Razor, at nanumpa si Razor na papatayin ang sinumang maglakas loob na talunin si Abel sa isang laro. Sinabihan siya ni Lemon na mag-chill out, nag-aalok sa kanya ng tsaa, ngunit natigilan siya habang pinasasalamatan siya, at ipinahayag ni Abel na walang karanasan si Razor sa pakikitungo sa mga babae. Pinipilit ni Lemon na lumapit sa kanya, pero umuubo lang siya ng dugo. Nakita natin na nasa party din si Love, at sinubukan ni Lemon na pakainin si Mash ng cream puff, na gustong ipakita ang kanyang pagpapahalaga sa kanya. Sinabi niya na makakakain siya ng mag-isa, at ang cream puff ay nahuhulog, ngunit huminga ng malalim si Mash, at nagawa niyang sipsipin ito pabalik. Nagpatuloy ang party, at hindi makapaniwala si Finn na bahagi siya ng ganoong nakakabaliw na grupo. Nakita natin ang isang kwago na naghahatid ng isang liham sa akademya, at si Razor ay may sandali kasama si Mash. Bilang pasasalamat sa pag-imbita sa kanya sa party, binalaan niya si Mash tungkol sa pagiging target ni Innocent Zero. Ibinunyag niya na sila ang pinakamasamang sindikato ng krimen sa buong kaharian, at naghahanap sila ng mga taong may mataas na kapangyarihang magical sa akademya. Napansin niyang may koneksyon si Mash sa sinumang hinahanap nila, kaya sigurado siyang babalik sila. Inihayag niya na sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ni Innocent Zero, nakuha ni Abel ang kanyang ikatlong magic line. Ngunit binalaan siya ni Razor na ang tunay na triple liners ay mas nakakatakot. Nakikita natin si Finn na kasama si Abel, habang pupunta sila para kumuha ng board game, ngunit nagtataka si Finn kung bakit siya sumama. Sinabi ni Razor na hiniram ni Abel ang kapangyarihan ni Innocent Zero, upang makalikha siya ng isang mundo kung saan ang mga mababait na tao tulad ng kanyang ina ay maaaring mamuhay ng payapa.
Nagpasalamat siya kay Mash sa pagpapahinto kay Abel, ngunit sa palagay niya ay maaaring lumikha si Mash ng isang mundo kung saan ang lahat ay mabubuhay ng payapa, na sinasabi sa kanya na umaasa siya sa kanya. Nakikita natin ang estudyanteng ito mula pa kanina, palihim na naghahanap ng pruweba tungkol kay Mash. Pero laking gulat niya nang makita niyang kausap ni Mash si Razor. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari, at bumalik si Abel, tinanong siya kung ano ang ginagawa niya doon. Nagulat ang bata nang makita siya, at mabilis siyang tumakbo palayo. Nagtataka si Lemon kung ano ang pinag-uusapan ni Razor at Mash, ngunit natigilan lang siya muli. Biglang nabasag ng kwago ang bintana, inihatid ang sulat kay Mash, at nabigla sila nang mabasa nila ito. Kinabukasan sa Bureau of Magic, nakita natin si Mash sa isang emergency na pagtatanong, tungkol sa pagtatago ng kanyang kawalan ng magic. Sinabi ng opisyal na nilikha ng Diyos ang kanilang magandang mundo, kabilang ang himala ng mahika, ngunit ang pagkakaroon ng mga taong tulad ni Mash, ay nagbabanta sa himalang ito. Tinawag ng lalaki si Mash na isang insekto na kailangang harapin, ngunit may lumitaw na isa pang lalaki, at kinilala siya ng opisyal bilang isang divine visionary na nagngangalang Grants. Nakikita ni Grants ang potensyal kay Mash, ngunit itinala nito na sa kanilang mundo, ang mga patakaran ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan. Sinabi niya na ang mga alituntunin ay para sa karamihan, kaya sinabi niya kay Mash na kakailanganin niyang sundin ang karamihan. Inihagis niya ang isang card kay Mash, at ito ay nagiging kandila. Sinabi niya na ang mahika ay ang lahat ng bagay sa kanilang mundo, kaya sinabi niya kay Mash na sindihan ang kandila nang hindi ito hinahawakan, na nagsasabing kailangan niyang magpakita sa kanila ng isang himalang mas malakas kaysa sa mahika. Iniisip ng opisyal na ito ay katawa-tawa, ngunit inilabas ni Mash ang kanyang wand. Iniisip ng opisyal na binigyan ni Grant si Mash ng isang imposibleng gawain para sumuko siya, ngunit bumaba si Mash at sinimulang kuskusin ang kanyang wand ng napakabilis. Sa palagay ng opisyal ay hindi ito gagana dahil ang sahig ay gawa sa bato, ngunit isang malaking apoy ang nalikha, at ang apoy ay nagsisindi ng kandila. Napagtanto ni Mash kung ano ang kailangan niyang gawin, at idineklara niya na pipilitin niya ang karamihan. Samantala, nakikita natin ang isang grupo ng mga divine visionaries habang tinatalakay nila si Mash, na iniisip na ito ay katawa-tawa, at ang mga patakaran ay dapat na itaguyod ng walang pagbubukod. Sa tingin ni Mash ay tapos na ang pagpupulong, ngunit bigla siyang inatake ng buhangin. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari, at dumating ang grupo ng mga divine visionaries. Nagtataka ang opisyal kung ano ang ginagawa nila doon, kaya sinabi ng divine visionary na si Orter, na hindi katanggap-tanggap na payagan ang mga pagbubukod, na nagsasabing kailangang patayin si Mash. Nagulat si Mash nang marinig ito, at sinabi ni Orter na ito ay isang pinagkasunduan mula sa lahat ng divine visionaries. Ang opisyal ay biglang tumalon pababa sa tabi ni Mash, ngunit siya ay pinalibutan ng isang madilim na aura, at nakita natin na siya ay na-take over ni Innocent Zero. Sinasabi nila na sa kanila si Mash, at bilang patunay na seryoso sila. May nakita tayong magic parasite na nakakabit sa opisyal. Nakikita ito ni Grants bilang isang deklarasyon ng digmaan, at ang bureau employee, si Sean, ay nabigla nang makita ito. At nalaman natin na ang parasite ay isang mapanganib na nilalang na gumagamit ng mga tao bilang host nito, at nagpapakain sa kanilang mana. Si Grants ay tumalon at naghanda upang harapin ito, ngunit binalaan siya ni Sean na ito ay masyadong mapanganib, dahil ito ay ililipat lamang sa kanya. Handa si Grants na makipagsapalaran, ngunit nakikita natin na nililipol lang ito ni Mash. Hindi makapaniwala si Grants na ginawa niya lang iyon, at biglang tumalon ang parasite sa bibig ni Mash. Hindi makapaniwala si Sean na hindi siya nakinig sa kanyang babala, ngunit isinuka ito ni Mash, at nakita natin na ang parasite ay nakatali. Nagulat si Sean nang makita ito, nagtataka kung ano ang nangyari, at inihayag ni Mash na itinali niya ito tulad ng isang tangkay ng cherry gamit ang kanyang dila. Iniisip ni Sean na ito ay imposible, at sa tingin ni Mash ay tapos na ang lahat pagkatapos na harapin ito. Ngunit sinabi ni Orter na hindi pa sila tapos, at gusto pa rin niyang patayin si Mash. Si Mash ay hinukay ang sarili sa lupa at tumangging sumama sa kanila, kaya naghanda si Orter na harapin siya. Naglaho siya kasama ang kanyang buhangin, at agad na lumitaw sa likod ni Mash. Aatake na sana siya gamit ang sand drill, ngunit pinigilan siya ni Grants, sinabing hindi pa niya naririnig ang kanyang opinyon. Sinabi ni Orter na ang mga patakaran ay ang lahat, kaya ang kanyang opinyon ay hindi mahalaga, ngunit isang espada ang biglang nagtaboy sa kanila. Nakilala ni Mash ang espada, at nakita natin si Headmaster Wahlberg na dumating kasama si Rain. Ngunit dyan nagtatapos ang video na ito, tandaan na i-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood, at magkita-kita tayo sa susunod.